Isang manginginom ng alak si June. Madalas siyang lasing ng dahil sa mga barkada. Malaki ang impluwensya sa kanya ng mga ito at kahit ang kanyang mga magulang ay hindi na siya maawat-awat. Hinahayaan na lamang siya, kaya't madalas ay napapailing na lamang ang kanyang ama at ina. Hindi na rin siya nag-aaral sapagkat huminto na siya ng dahil sa problemang pinansyal. Kaya ganoon na lamang ang ginagawa niya palagi sa buhay. Pero dumating ang hindi inaasahan kung saan ay nagkasakit ang kanyang ama. Dahil dito ay nahinto na rin ito sa pagtatrabaho. Ito pa naman ang breadwinner sa kanilang pamilya. Nagka-mild stroke kasi ito at nanganganib na maulit iyon kapag ito ay napuwersa ulit. Dahil dito ay wala na silang makain dahil wala nang kumakayod. Dito na napilitan si June na maghanap ng trabaho. Naging kargador siya sa isang pantalan. Kahit maliit lamang ang kinikita rito, ay ayos lamang sa kanya yon. Magkaroon lamang ng kinikita para sa pang-araw-araw nila. Mabuti na lamang noong nagtatrabaho na siya. Hindi na sila kinakapos pa. Kaya nga lang, hindi pa rin niya mapigilan ang pag-inom ng alak. Sapagkat sagot na iyon ang kanyang mga kabarkada at pati na rin ang kanilang pulutan. Sino ba naman ang hindi tatanggi roon? Kaya may mga pagkakataong gabi-gabi na siya na nakakauwi. Dahil dito ay iniintay siya ng kanyang kapatid na si Marichu. Ito na ang nagbukas sa kanya ng pintuan. "Kamusta na si tatay? Nakainom na ba siya ng gamot?" Susuray-suray na tanong niya sa kanyang kapatid. "Oo, kuya. Nakainom na po. Pumasok ka na. Umahambon na oh. Mabuti may dala kang payong." Bahagyang natawa na lamang si June sa inihiyag nito. "Oo nga nagkataon lang. Mabuti na lang talaga lagi kong dala ito sa shoulder bag ko." "May tortang talong at kanin pa doon sa kusina, kuya. Kumain ka na muna." "Ah, ganun ba? Paborito ko yung ulam na yun Sige, kakain na muna ako kahit lasing na." Tumatawang tugon ni June at dumiretso na sa kusina. Samantalang ang dalagita naman ay sinara na ang main door. Kinabukasan ay maagang gumayak si June. "O anak, hindi ka ba muna mag-aalmusal bago pumasok sa trabaho?" Tanong sa kanya ng kanyang amang si Mang Rowan. Naka-wheelchair lamang ito pero maayos pa naman ang pananalita. "Hindi na po tay, sa trabaho na lamang po ako mag-aalmusal." Pahayag ni June at nagmano sa kanyang ama. "Ah, ganun ba anak? Sige, mag-iingat ka na lang Gawaan ka ng Diyos." Hanggang sa pumasok na nga sa trabaho si June, marami siyang binuhat na bagahe ng mga pasahero. Isa na roon ang isang dalaga na nagpapahatid sa kanya ng bagahe patungo sa tricycle. Malayo-layo kasi ang paradahan ng mga tricycle mula sa daungan ng bapor. Kaya talaga namang binuhat niya ito makarating lamang roon. "Ano kuya, pagod ka na ba? Nagugutom ka na ba? Pwede naman tayong dumiretso muna sa karinderya." Malumanay na tanong sa kanya ng mabait na dalaga. "Naku, nakakahiya naman po ma'am. Pero sige po, gusto ko na rin po kasing kumain Pahayag naman ang binata. Ililibre siya ng dalaga at habang sila ay kumakain, ay tinanong siya nito. "Gaano na po kayo katagal na kargador?" Napangiti ng matamis si June habang nagsasabi ng, "Sa totoo lang ma'am, bago pa lamang ako rito. Nagkasakit kasi yung tatay kong breadwinner sa amin Kaya ako na lamang po ang pumalit." "Napakabait mo naman kuya. Talagang tumutulong ka sa pamilya mo." Nakangiting tugon nito sabay subo nito ng pagkain. "Hindi yan totoo ma'am. Kahit tumutulong ako sa pamilya ko, lasinggero pa rin naman ako. Hindi kasi maiwasan ang dahil sa barkada ma'am Pahayag ng binata. Napangiti naman ang kanyang kausap habang nagsasabi ng, "Lahat naman ng tao ay may pag-asa pang magbago. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Hanggat gumagawa ka ng unang hakbang para magbago, ay makakarating ka rin sa gusto mong buhay." Napangiti naman ng matamis doon si June. Hindi niya lubos akalain na ganoon pala kahusay magpayo ang dalaga. Matapos nilang kumain, ay muling nagtrabaho itong si June. Pinuhat niya ulit ang bagahe ng babae. Malapit-lapit na rin naman sila sa paradahan ng mga tricycle. Kaya naman nadala niya na rin sa wakas ang bagahe nito. Naisampa niya na sa bubungan ng tricycle
at binayaran naman siya nito ng malaking halaga. Naku, maraming salamat po ma'am. Ano nga po bang pangalan nyo? Kasi ako po si Jun. Pagpapakilala niya rito, napangiti naman ang matamis ang babae at siya ay kinamayan nito. Ang pangalan ko nga pala ay Vika. Masaya akong makilala ka, Jun. Sige, mauna na ako sa iyo ha. Uuwi pa kasi ako sa amin eh. Pamamaalam nito at pumasok na sa sakayan. Samantala, hindi pa rin mawala-wala ang ngiti ni Jun habang tinatanaw ang papalayong tricycle. Meron siyang nakita na 1x1 picture sa lupa, kaya dinampot niya ito. Nakapatalikod kasi ito, kaya hindi niya makita kung kanino ito. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang malaman na kay Vika pala ito. Sa palagay niya, ay nahulog ito ng babae. Sa loob-loob niya, napakaganda talaga ni Vika. Nakaka-inlove ito. Noon niya lamang ulit naranasan ng ganitong pakiramdam. Hindi lang dahil sa maganda si Vika, kaya siya agad nahulog dito sa unang tingin pa lamang. Iyon ay dahil sa mukhang mabait rin ito, base sa ipinakita nito sa kanya noong magkasama pa sila. Oh Vika, may Vika. Sa sobrang torpe ko, hindi ko man lamang natanong kung taga saan ka. Nang sa gayon ay mabisita kita sa inyo, may Vika. Sayang, pero umaasa pa rin ako sa tadhana. Kung ikaw talaga ang ipinagkaloob sa akin, ay muli tayong magkikita. Bulong ni John sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng munting larawan ng dalaga. Bumalik na siya sa pier upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Marami ulit siyang tinrabaho roon. Sulit na sulit naman dahil nakaipon siya ng malaking pera. Dabilhan niya ulit ng gamot ang kanyang ama at nakabili pa siya ng masarap na pang-ulam nila. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid niya at pati na rin ang mga magulang niya. Anak, huwag mo namang biglayin ang katawan mo sa pagtatrabaho ha. Baka mamaya marami kang ang pera, pero marami ka namang sakit sa katawan. Naku, kapag nagkaedad ka na, ay baka magaya ka sa tatay mo. Paalala sa kanya ng kanyang ina na si Aling Judith. Naku nay, kapag kaya ko naman talaga, ay binubuhat ko, at kapag hindi naman, hindi ko po pinipuwersa ang katawan ko. Tumatawang tugon ni June. Sige anak, sabi mo yan ha. Mag-iingat ka palagi anak ha. Agad namang pumasok sa kanyang kwarto si June matapos nilang maghapunan. Kinuha niya ang picture ni Vika at pinagmasdan ito. Napagtanto niya na napakaswerte niya ng sandaling iyon. Bagamat hindi nga niya natanong ang babae kung taga saan ito, may iniwan naman itong isang souvenir sa kanya. Sa loob-loob niya ay iingatan niya ang litrato na ito hanggang sa magtagpo ulit sila ng landas. Masaya siyang nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan ay balik trabaho na ulit siya. Puro pagbubuhat ng mga bagahe ang inaatupag niya. Kapag napapagod siya, ay tinitignan lamang niya ang picture ni Vika na nakaipit sa kanyang wallet. Yun na lamang ang laging nagiging inspirasyon niya sa pang-araw-araw. Ito ang nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas upang harapin ang pang-araw-araw. Kaya naman nagagampanan niya ng maayos ang kanyang trabaho sa mga sumunod pa na araw. Medyo nakakalimutan na niya nga ang pagiging alkoholik niya. Pero noong makauwi na siya noong isang hapon, pagkatapos niya sa kanyang trabaho, ay nagtungo sa kanilang bahay ang isa sa kanyang mga kaibigan na si Albert. Oh Albert, napasadya ka ata rito. Anong meron? Tanong niya rito. Natawa naman ang kaibigan habang nagsasabi ng, ano pa ba pare? Di may kainuman tayo. Ikaw talaga parang hindi mo na kami kaibigan ha. Ilang ulit mo na kaming tinanggihan. Kaya ngayon, huwag ka nang tatanggi pa ha. Kahit minsan ay dapat sumama ka sa amin sa inuman. Sambit ni Albert. Bigla namang naalala ni June na minsan rin naging mabuti sa kanya si Albert noong na-confine siya sa ospital nang dahil sa isang aksidente. Ito ang nagbayad ng bills kaya naman nakalabas kaagad siya ng pagamutan. May kaya ito sa buhay. Kahit gusto nang magbago ni June, napilitan tuloy siya na sumama rito. Sige na nga, attend na nga ako sa inuman natin. Bigla namang nagsalita si Albert. Naku, baka napipilitan ka lang pare ha. Hindi ako napipilitan tol. Kitang-kita naman di ba sa gwapo kong mukha? Bukal sa loob ko to pare. Kaya tara na, pag-inuman na tayo. Pabirong saad ni June. Inakbayan pa ang kanyang kaibigan. Okay sige, sabi mo Tugon naman sa kanya ni Albert.
Dumiretso na nga sila sa kanilang tagpuan at doon sinimula ng inuman. Habang sila ay nagkakasiyahan, merong ipinagtapat ang isa sa kanilang mga kaibigan na si Marco. "Mga pare, napasabak ako kanina sa gulo eh. Paano ba naman kasi, yung alaga akong piik, ninakaw ng mga tagalabas eh. Grupo sila. Nasunto ko yung isa sa kanila, pero dahil sa dami nila, ay natansya ko na hindi ko sila kakayanin. Kaya naman tumakas na ako. Nakikitulog nga lang muna ako sa tito ko eh, dahil alam kong babalikan nila ako." Kwento ni Marco. Nasabi pa nito sa kanila ang lugar na dapat nilang iwasan upang hindi sila madamay sa gulo. "Ang kakapal ng mga mukha ng magnanakaw na yun ah. Ikaw na nga ang ninakawan, tapos sila pa ang galit." Komento ni John sa mga narinig. "Kaya nga tol eh. Kaya iwasan na lamang muna natin ang lugar na binanggit ko na yun." Pahayag ni Marco. Mga ilang oras rin silang nag-inuman. Wala silang ibang ginawa kung hindi ang mag-inuman ng magdamag at magkwentuhan habang nagtatawanan. Makaraan nito ay nagpaalam na nga si June na uuwi na siya. Ayaw niya kasing umuwi ng gumagapang. Ang gusto niya ay nakakalakad pa siya, saka may trabaho pa siya kinabukasan at ayaw niyang magpakalasing ng sobra. Samantala, habang siya ay naglalakad mag-isa, nagulat na lamang siya nang mayroong pumaswit sa kanya. Dahil dito ay tinignan niya kung sino ang tumatawag sa kanya. "Hoy ikaw, kaibigan ni Marco. Ano? Nakita ko kanina na nakikipag-inuman ka sa kanya, di ba? Si Marco na siyang sumuntok sa isa sa mga kaibigan namin." Wika sa kanya ng galit na lalaki. "Oo, kaibigan ko nga si Marco. Bakit? Anong kailangan mo?" Tanong niya rito. Bigla itong tumawa ng nakakaloko habang nagsasabi ng, "Kung hindi ka rin naman bobo eh, no? Eh di bubugbugin ka. Ipaghihiganti ko ang kaibigan ko." Dahil sa narinig, ay inienda na ni John ang sarili sa posibleng maganap. Marunong naman siya sa martial art. At hindi naman siya gaanong lasing, kaya't ipagtatanggol pa niya ang kanyang sarili. "Naniwala ka naman sa sinabi ko, tol. Tuto ka pala eh. Bakit ko naman gagawin yun? Eh sa laki ng katawan mo, ay mukhang hindi kita kakayanin. Kaya't eto na lamang ay pangtatapat ko sa'yo." Wika ng lalaki. Nanlaki na lamang ang mga mata ni June nang makita na may dinukot ito na isang baliso. Huli na ang lahat dahil nang malapitan siya nito, ay nasaksak siya nito sa balikat. Agad naman siya nitong iniwanan sa ganoong kalagayan. Mahid ang kanyang pakiramdam, pero nagulat na lamang siya nang masilayan na maraming dugo ang lumalabas sa kanyang sugat. Sa sobrang dami nga nito, ay pumapatak na ito sa lupa. Hanggang sa tuluyan nang nanghina si June at nakaramdam rin siya ng matinding pagkahilo. Umikot ang kanyang paningin hanggang sa hindi na niya namalayan ang pagtakbo ng oras. Nagising na lamang siya na nasa ospital na siya. Naroon ang lahat ng kanyang pamilya at mga kaibigan. "O anak, buti't nagising ka na. Sobra kaming nag-aalala sa'yo. Salamat sa Diyos at ligtas ka." Wika ni Aling Judith. Mababakas sa mga mata nito na kanina pa umiiyak dahil talagang namumugto ito. "Sa pagkakaalam ko, Nay, sinaksak ako sa balikat ng isa sa nakaaway ng kaibigan ko. Tapos ay napakaraming dugo po ang lumabas sa sugat ko." Nakwento ni June kahit nanghihina pa siya. "Sinasabi ko na nga ba anak eh, ang lagi kong paalala sa'yo ay palagi kang mag-iingat. Mabuti may nakakita sa'yo at tumulong para madala ka rito. Naku, kamuntikan ka nang magaya sa akin na isa ng baltado. Buti na lamang ay hanggang roon lang ang nangyari. Maraming dugong nawala sa iyo anak, kaya't nahimatay ka. Pero ngayon ay nasalinan ka na ng dugo. Maraming salamat na lamang sa Diyos dahil ligtas ka anak." Maluwalo ang pahayag ni Mang Rowan sa kanya. "Tol, pasensya ka na ha. Kasalanan ko ito eh. Kung hindi sala ako nakipag-away, hindi ka sana madadamay. Patawad talaga tol ha." Wika ni Marco. Mababakas ang sobrang pagsisisi sa aura nito. Napangiti naman si June habang nagsasabi ng, "Hindi mo kasalanan yun tol. Tama lang na nasuntok mo ang isa sa mga magnanakaw para naman maturuan ng leksyon." Sinabi naman sa kanya ni Albert na siya na ulit ang sasagot ng hospital bills. 3 araw lang kasi siyang nanatili sa ospital na iyon upang siya ay magpagaling. Dahil dito, ay labis-labis siyang nagpasalamat sa tapat na kaibigan. Nagsiuwian naman ang mga kaibigan niya at pati na rin ang kanyang kapatid
at pati na rin ang kanyang tatay. Ang naiwan lamang upang siya ay bantayan ay walang iba kung hindi ang kanyang nanay. Nagpaalam na rin sa kanya ang nurse na umasikaso sa kanya kanina, sapagkat tapos na kasi ang duty nito. Ang sabi ng nurse na iyon ay meron naman daw napapalit sa kanya upang maalagaan siya. Hanggang sa dumating na nga ang nurse na iyon. Nagulat naman si June nang malaman na si Vika pala ito, ang babaeng nagparamdam sa kanya ng love at first sight. At ang babaeng unti-unting nagpabago sa kanya upang talikuran ang pagiging alcoholic. June, ikaw ba yan? Bakit nandito ka sa ospital? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala ngunit nakangiting pahayag ni Vika. Nasaksa kasi ako sa balikat, Vika. Ang gumawa niyon ay ang nakaaway ng kaibigan ko. Sa kasamaang palad ay pati ako nadamay. Pero ayos lang kung ganito na rin naman ang mangyayari. Naging daan ang insidente ngayon para mag-cruise ang landas natin. Kahit may iniinda pa, ay nakangiti ng matamis si June. Pinagmamasdan niya kasi ang napakagandang mukha ni Vika. Bagay na bagay rin ang kulay asul na uniforme nito. Napansin niya rin na medyo namula ang pisngi nito nang banggitin niya ang mga katagang iyon. Kinalulungkot ko ang nangyari sa iyo, June. Mabuti na lang ay nakaligtas ka. Siya nga pala, nakasuhan mo na ba yung may gawa niyan sa'yo? Tanong ni Vika sa binata. Oo, Vika. Nakasuhan na ng mga magulang ko. Sabi nila sa akin kanina. Matagal-tagal rin itong makukulong sa bilangguan. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa akin. Dahil sa kanilang pag-uusap, ay pinagtakhan naman ito ni Aling Judith na nakaupo malapit sa kanyang tabi. Anak, matagal na ba kayong magkakilala ng nurse mo? Ay hindi po, Nay. Pangalawang beses ko lamang po ulit siyang nakita. Naging tagabuhat po kasi ako ng bagay niya, Nay. Hindi ko nga po akalain na isa pala siyang nurse eh. Ganun ba, anak? Pasensya ka na sa tanong ko ah. Maya-maya ay nagsalita na nga itong si Vika. Ngayon, aalagaan kita, June ah, para naman gumaling ka na. Nakangiti ng matamis na sambit ni Vika. Yun nga ang nangyari. Sinusubuan siya ng dalaga kapag oras na ng kainan. Pinapalitan rin ang dextrose niya at higit sa lahat ay binibigyan siya ng gamot. Samantala, noong gabing iyon at siya ay sinusubuan, bigla na lamang siyang natanong ni Vika. Talaga bang gusto mong magbagong buhay, June? At gusto mo nang talikuran ng pagiging alcoholic? Natigilan naman siya at napatitig sa dalaga. Matagal siyang hindi nakasagot dito. Nag-iisip siya ng magandang sasabihin hanggang sa meron na siyang nabanggit sa bandang huli. Oo, Vika. Mahirap mang paniwalaan ay talagang gusto kong magbago. Promise, unti-unti ko nang tinadalikuran ng mga pag-iinom. Naging aral na nga rin sa akin ang nangyari sa akin ngayon. Alam mo ba, Vika? Ikaw ang dahilan kung bakit ako unti-unting bumabangon. Matipid na napangiti ang dalaga habang medyo namumula ang magkabilang pisngi. Teka, bakit naman ako ang naging dahilan ng pagbabago mo? Napangiti naman si June at maya-maya ay nagsabi ng, mahirap mang paniwalaan pero sa unang tingin ko pa lamang sa'yo ay nahulog na ako. Ngayon ko lang itong naranasan, yung tipong unang tingin mo pa lamang sa isang tao ay nakikita mo na kaagad na ito na ang magiging hinaharap mo, kung saan ay magiging masaya ka kapag kasama ang taong iyon at magiging makulay at maaliwalas ang mundo mo. Sa una ay medyo nag-aalangan ako na maniwala sa tadhana, pero noong mangyari ito at ngayon na muli na tayong nagtagpo ng landas, alam ko na hindi lamang ito pagkakataon. Tadhana ang may gawa nito. Hindi man sa nag-a-assume ako, Vika, pero mamahalin mo rin ako balang araw. Handa akong iparamdam sa iyo ang totoong pagmamahal. Hindi nakasagot si Vika. Napangiti na lamang ito ng matamis sa kanya habang siya ay sinusubuan. Siya nga pala, wala ang kanyang ina sa ospital na iyon. Saglit lamang ito na nagpaalam na mayroong kukunin sa bahay. Siya nga pala, Vika. Taga saan ka ba noon? Bakit ka pumunta ng probinsyang ito? Pag-iba niya ng usapan. Alam niya kasi na sobrang nabigla ang dalaga sa kanyang mga inihiyag. Napagtanto niya na ang lahat naman ng babae ay magiging ganoon talaga ang reaksyon. Kung ang binata na ngayon lamang niya nakilala ay bigla-bigla na lamang magtatapat ng pag-ibig.
Sumagot naman ang dalaga sa kanya. Taga-kabilang probinsya ako, Jun. Isa rin akong nurse roon. Pero matagal lang parang may bumubulong sa akin na dito dapat ako sa probinsya magtrabaho. Bukod kasi sa mas maganda ang mga kapaligiran, ay malaki pa ang pasahod. Tama nga ang lahat ng yon. Naging masaya ako sa pagtatrabaho rito at maganda rin talaga ang pasweldo kung ikukumpara sa lugar namin. Mura rin ang apartment rito, kaya sa tingin ko ay magtatagal ako rito. Pero sa kabila ng masasaya kong sandali sa lugar na ito, alam mo yung pakiramdam na parang palaging may kulang? Parang may hinahanap ako palagi na hindi ko naman matukoy kung ano. Pahayag ng dalaga. Ano ba yung hinahanap mong yon? Alam ko na. Siguro yung pamilya mo, no? Sobra mo silang namimiss na. Maring umiling si Vika. Hindi yung family ko yun eh. Halos araw-araw ko naman kasi silang natatawagan sa telepono. Kung ganun, ano ba ang hinahanap mo, Vika? Hindi ko nga alam yun eh. Basta, hindi ko maipaliwanag kung ano yon. Teka, napapahaba na ata ang usapan natin. Ubusin mo na itong pagkain mo para mamaya ay makainom ka na ulit ng gamot. Malambing na pahayag ni Vika at masuyo siya nitong sinubuan. Ilang araw siyang inalagaan ng dalaga hanggang sa tuluyan nang nanumbalik ang kanyang lakas at makakalabas na rin siya sa ospital. Pero bago umuwi si Jun sa kanila, ay hiningi niya ang telephone number ni Vika nang sa gayon ay magkatawagan silang dalawa. Mula nga noon ay naging magkaibigan na sila. Madalas na silang nagkakatawagan at kung minsan pa nga ay nagkakabisitahan pa sa kanilang mga bahay. Hindi muna nanligaw si Jun sa kanya. Ipinapakita niya na mula sa dalaga na karapat-rapat siya sa buhay nito. Tumatanggi na siya sa inuman ng mga barkada. Pero kahit ganoon ay kaibigan pa rin naman niya ang mga ito. Nauunawaan naman siya ng kanyang mga barkada. At dahil high school graduate naman siya, ay pinagpatuloy na lamang niya ang kanyang pag-aaral. Pinagsasabay niya ang pagiging konduktor at pag-aaral. Hanggang sa siya na nga ay nakapagtapos na. At sa bandang huli, ay nagkaroon na siya ng magandang trabaho. Dito na siya nanligaw kay Vika. Nagulat pa nga siya nang sagutin na siya nito kaagad. Magkasintahan na sila sa wakas. Hindi niya malilimutan ang binanggit ni Vika noong sagutin siya nito at habang nasa parke sila noong gabing iyon. Alam mo Jun, kaya kita sinagot kaagad dahil matagal ko nang nakikita ang pagbabago mo kahit na magkaibigan pa lamang tayo noon. Huminto ka na sa pag-iinom mo totally at tignan mo, malayo na ang narating mo. Isa ka ng manager sa kumpanyang pinapasukan mo. At alam ko na kung ano ang hinahanap ng puso ko dito sa probinsyang ito. Napangiti naman ng matimis si Jun at nagtanong kay Vika. Ano ba yung hinahanap mo, Vika? Napangiti rin ng walang sintamis si Vika habang nagsasabi ng, Ikaw Jun, my loves ko. Ikaw ang taong matagal nang hinahanap ng puso ko. Ako rin naman, Vika. Kaya matagal na panahon ko na itong itinatabi. Sampit ng binata. Ipinakita niya sa babae ang 1x1 picture nito na mukhang bago pa at talagang iningatan. Nahulog mo pala yan, Vika. Noong una tayong nagkita. Talagang iningatan ko yan. At yan rin ang naging inspirasyon ko para mas maituwid ko ng maayos ang buhay ko. Sobra namang natuwa at naantig ang damdamin ni Vika, kahit napayakap ito sa kanya. Gumanti rin siya rito ng maigpit na yakap. Ramdam nila na tila nakalutang sila sa ere nang dahil sa pagmamahalan nila. Sa bandang huli ay kinasal na sila at naging mag-asawa na. Biniyayaan rin sila na magkaroon ng kambal na anak. Dito na pagtanto ni Jun na sa bawat buhay ay may darating na tamang tao para magkaroon ka ng inspirasyon sa pang-araw-araw. At para magkaroon ka ng motibasyon na mas paunlarin pa ang iyong buhay. Ganito kasi ang mga natatamasa niya sa piling ng misis niya na si Vika. Kaya talaga namang masaya at matiwasay ang pamumuhay ng kanyang pamilya.